mga kabady, ngayon is meron tayo dito ng isang digital clamp meter. So ano nga ba ang digital clamp meter? Ang digital clamp meter ay isang uri ng measuring device na ginagamit especially sa pagsusukat ng current or ampere. So bonus point na lang yung meron siyang NCV, ayan, non-contact voltage detector, merong diode mode, capacitance at saka temperature. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba magsukat or gumamit ng digital clamp ammeter. Pero bago yun, alamin muna natin ang basic parts ng isang digital clamp ammeter. Unahin muna natin sa upper part niya or sa upper portion ng ating digital clamp ammeter. Ito makikita nyo to, ito yung tinatawag nilang clamp. Sa iba ang tawag nila dito is clamp head. Samantalang ito naman, yung tinatawag nilang clamp head switch. Sa iba ang tawag nila dito is trigger. Ayan. So kung makikita nyo, ito yung tinatawag nilang selector switch. Samantalang ito naman, yung tinatawag nilang function. So under ng function, makikita nyo, andito yung off. And then ito naman is ginagamit sa voltage measurement. It's either AC or alternating current or DC or direct current. At itong part naman na to, itong range na to, is ginagamit sa pagsusukat ng resistance. Ayan, sa upper part niya, resistance. Ito naman is para sa diode, continuity, at ito naman ay para sa capacitance. Samantalang ito naman ay ginagamit sa pagsusukat ng frequency. Ito naman ay tinatawag natin na NCV or non-contact voltage detector. Samantalang ito naman is yung ammeter. So AC ammeter range niya. Samantalang ito naman is yung temperature. No? Itong range na to is ginagamit kung magsusukat tayo ng temperature. It's either in Celsius or in Fahrenheit. Makapansin nyo dito sa middle part niya, merong tatlong buttons. Ito yung tinatawag nating hold button or hold data. No? So once na mayroon tayong reading, yan. So once na mayroon tayong reading, tapos pinindot mo yung hold, ayan, naka-display sa kanya yung hold. Ibig sabihin niyan, naka-freeze yung display doon sa ating screen. Once na nirelease natin yung hold, yan, once na nirelease natin yung hold, mawawala yung display niya at babalik siya sa 0. Ngayon naman, para magkaroon ng backlight yung ating LCD display, pindutin lamang natin ng matagal itong hold. Ayan. So kung napansin nyo, nagkaroon siya ng backlight yung ating LCD display. Yung nasa middle button naman, ito yung tinatawag natin na relativity button or relative value switch. So kung makikita nyo, meron siyang auto. Kung gusto mong i-disable yung auto, pindutin mo lang tong gitna. Ayan. So nawala yung auto. At napansin nyo, nagkaroon siya ng decimal point. So kung pipindutin nyo, nagmo-move yung kanyang decimal point. Ngayon, kung gusto mong ibalik sa auto, long press mo lang tong middle button na to para bumalik siya sa auto. Yan, so bumalik yung auto. Ito naman is yung set, no? Or ginagamit sa pag-select ng function. Makikita nyo, nasa DC range siya. Ayan, DC. Ngayon, kung gusto mo siyang i-AC range or alternating current range, pindutin mo lang itong set. Yan, nalipat siya sa AC or alternating current. Yan, sa baba naman niya, makikita nyo is meron siyang terminal ports or ports. So, ito yung common at ito naman na red is yung input niya or pinaka-input or positive input. May extra rice na ang Savor Sulit Busog Meals. Try it with the new Fruit Fizz drinks. Laging pagod, Essentially 4DP acts cell by cell to help make liver regeneration faster. At syempre, ito naman yung tinatawag na test probe. Ang test probe niya is dalawang kulay. Ito yung red, which is positive, at yung black, which is negative.
Ngayon naman, kung magsusukat tayo ng voltahe, punta lamang tayo sa range na to. Or voltmeter range. Ayan. So, pindutin lamang natin yung backlight para magkaroon siya ng ilaw. So, halimbawa is magsusukat tayo ng voltahe sa ating wall outlet. Ito, magsusukat tayo dito ng voltahe. Since AC siya or alternating current, ang gagawin lamang natin is pindutin natin yung select hanggang sa mapunta siya sa AC or alternating current. AC, tapos nakikita nyo naka-auto siya. Ngayon is lalagay lamang natin yung kanyang test probe. So, lalagay lang natin yung magkabilang dulo ng test probe dito sa ating outlet. Ayan, so kung nakikita nyo, meron tayong susukat na 232.4 volts AC. Ayan, so ganun lang siya kasimple. Ngayon naman, kung gusto mo magsukat ng DC or direct current, pindutin lamang natin yung, so buksan muna natin yung backlight. Ngayon naman is kung gusto magsukat ng DC or direct current, pindutin lamang natin ang select and nakita natin yung DC or direct current. Ayan, nakita natin yung DC or direct current. So ano ba ibig sabihin ng DC or direct current? Ibig sabihin ito yung mga voltage na mayroong polarity or mayroong positive at negative. So halimbawa is meron tayo nito, itong battery to. Ayan, so ang specs niya makikita natin dito. Makikita natin dito is 3.7 volts, 2000 mAh. Ayan, so DC siya. DC yung ating range. So buksan lang natin yung backlight. DC yung ating range. So ilalagay lamang natin yung negative dito. Samantalang itong positive naman is dito. Ayan. So kung nakikita nyo, meron tayong nasusukat na 4 volts. Tapos 3.7 yung nakalagay dito sa battery. Ayan. So, paano naman kung nagkabaliktad yung pagkakalagay mo ng test probe? So, makikita nyo dito sa ating LCD display. Ayan, makikita nyo dito sa ating LCD display. Masdan nyo itong maigi. Tapos, babaliktarin natin yung polarity ng test probe. Baliktarin na lang natin siya, guys. Lagay natin siya dito. Ayan. So, napansin nyo, binaliktad natin. At nagkaroon ng negative icon dito sa ating LCD display. Isang indikasyon na baliktad yung polarity ng pagkakalagay mo ng test probe. Ngayon is babaliktarin natin. Tingnan nyo, guys. Yan. Wala tayong nakitang negative. Ibig sabihin tama yung polarity ng ating test probe. Ngayon naman is meron tayo dito ng isang AA battery. Isa siyang 1.5 AA na battery. Susukatan natin kung ilan ba yung supply nito or yung voltage nito. So, yung kanyang negative. Lalagyan natin dito yung negative ng ating test probe. At yung kabila naman is positive. So, dito natin lalagay yung ating test probe. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong nasukat na 1.2 volts. Ayan, 1.2 volts yung nasukat natin sa ating LCD display. Ayan. So, medyo gupit na rin itong battery to. Kaya, ganun na lang kababa yung nasukat natin. Next step naman is pagdating dito sa function na to. Makikita nyo sa function niya. Ayan, makikita nyo sa function niya. Yung parang icon na yan sa baba, which is omega, symbolize resistance. So, yan ay ginagamit kapag magsusuka tayo ng resistance. Yan, magsusuka tayo ng resistance. Pag pinindot natin yung select, makikita natin is yung diode icon, which is ginagamit sa pagsusukat ng diode or pag-test ng diode. Next naman is continuity, yung parang may wifi icon. Next is yung capacitance. Yung mayroong nakalagay na NF. Ayan. So, ngayon naman is magte-test tayo ng electronics component.
Unahin muna natin sa tinatawag na resistance. So mag-check tayo dito ng resistor. So meron ako dito ng isang resistor at ang value niya is 10 ohms. Ayan, 10 ohms. Susukatan natin kung 10 ohms ba yung value nito. So, lalagay lang natin yung magkabilang dulo ng test probe dito sa magkabilang dulo ng resistor. So, 10 ohms yung ating resistor. At kung nakikita nyo, ayan, buksan lang natin yung ating backlight. Ayan, kung nakikita nyo, 10 ohms yung nasusukat natin. Pagdating naman dito sa ating resistor, pagdating naman sa reading ng ating digital clamp ammeter tester, ayan, meron siyang 10 ohms. So, good pa yung resistor na to. Ngayon naman is meron tayo ng isang 1 kilo ohms na resistor. Ayan, 1 kilo ohms. Susukatan natin kung 1 kilo ohms ba yung kanyang resistance. So, ganun pa rin, lalagay natin yung magkabilang dulo ng test probe natin dito sa ating component. Ayan, 1K resistor or 1 kilo ohms. At ang nasusukat sa ating digital clamp meter is 1K. Ayan, 1 kilo ohms. So, ibig sabihin, good pa tong resistor na to. Ngayon naman is, dumako naman tayo sa tinatawag na diode. So, ang diode ay isang electronics component na inaalaw lamang na dumalo yung kuryente sa isang direksyon lamang. So, ito siya. Ito yung halimbawa ng isang diode. Ang diode ay mayroong dalawang terminal. Ito yung tinatawag na cathode or yung negative terminal. At ito naman yung tinatawag nilang anode or yung positive terminal. So, paano nga ba natin to ma-check? So, sa pag-test ng isang diode, dapat meron siyang forward at reverse bias. Ibig sabihin, yung kabila is merong reading, tapos pag binaliktad natin, dapat wala tayong makukuhang reading sa kanya. So, buksan lang natin yung ating backlight. Ayan. Susukatan natin. Ayan, so nakabit na natin yung diode dito sa ating test probe. And kung nakikita nyo sa ating reading, meron siyang 0.5 volts. So, yan yung forward voltage niya na 0.5 volts. So, ngayon, is babalik rin natin itong diode. Babalik rin natin yung diode niya. Lalagay lang natin dito yung magkabilang probe. Ayan. Saan lang natin yung backlight. Ayan. So, kung nakita nyo, binaliktad natin. Pagdating doon, wala tayong reading. No? OL. Ngayon babalik rin natin yung diode. Balik rin natin yung diode, guys. Yan. Meron siyang reading. And kapag binaliktad natin, dapat wala siyang reading. Diba? Wala siyang reading. Binaliktad natin. Wala siyang reading. So, ganun ang halimbawa ng isang good na diode. Ang next naman na gagawin natin is continuity. So, ang next naman is continuity. Ayan. Yung continuity is parang mayroong wifi icon. Ayan. Parang mayroong wifi icon. So, ang continuity is ginagamit kung magte-test tayo ng dalawang end contact, kung magkadugtong ba siya or hindi. So, halimbawa is meron tayo nito. So, isa siyang thermal fuse. I-check natin kung buo pa ba itong thermal fuse na to. Ang thermal fuse ay isang electronics component na naglo-lost ng continuity kapag nag-exceed siya sa kanyang maximum temperature capacity. So, kung makikita nyo, dito sa ating thermal fuse, meron siyang rating. Ayan. Meron siyang rating na 130 degrees Celsius, 2 ampere, 250 volts. Ibig sabihin, kapag lumampas siya ng 230 degrees Celsius, pwedeng mawalan ng continuity itong ating fuse. Or ma-open siya. So, pag sinabi natin continuity, dapat pag pinagdikit natin, magkabilang dulo ng ating test probe, magkakaroon siya ng buzzer sound.
Yan ang ibig sabihin ng continuity. Ibig sabihin yan, magkarugtong yung magkabilang dulo. So, check natin kung good pa tong fuse na to. Yan, check natin siya. So, lalagay lang natin magkabilang dulo ng test probe dito sa magkabilang dulo ng fuse. Kung napansin nyo, umilaw or nagkaroon ng buzzer sound yung ating tester. Ibig sabihin yan, good pa tong fuse na to. Next step naman is yung tinatawag na capacitance. Ayan, merong NF icon doon sa ating LED display. Ayan guys, merong NF display. So, meron ako dito ng isang capacitor. So, ito siya. 82 microfarad, 450 volts. I-check natin kung 82 microfarad pa ba yung kanyang capacitance. So, ilalagay lamang natin yung magkabilang dulo ng ating test probe sa magkabilang dulong terminal ng capacitor. Kung nakikita nyo, meron tayong nasukat na 76.4 microfarad. Samantalang yung nakalagay dito sa kanya, ayan, nakalagay dito sa kanya is 82 microfarad. Tapos yung nakuha nating reading is 76.4 microfarad. So medyo mababa na yung kanyang capacitance value. Kaya pinalitan ko. Actually defective to guys na capacitor na to. Next step naman is meron tayong capacitor dito. Yan, electrolytic capacitor. At ang value niya is 400 volts, 3.3 microfarad. So same procedure pa rin. Check natin kung tama pa ba yung capacitance value ng capacitor na to. Anong nabibigay ng Chucky? Walang katumbas na saya. Batang Chucky, everybody's buddy. Laging drained? Pharmaton Energy Plus. Powered by ginseng. Plus 40 vitamins and minerals. Yan. So, nakuha nating reading is 3.2 microfarad. 3.2 UF. Tapos, ang volume nito is 3.3 microfarad. So, good pa tong capacitor na to. Next step naman is itong tinatawag natin na frequency. Ayan, yung merong hertz na icon dun sa ating LCD display. Ayan, merong hertz. No? So, halimbawa, magsusukat tayo ng frequency na nanggagaling dito sa ating wall outlet. So, lalagay lamang natin itong magkabilang dulo ng ating test probe dito sa ating wall outlet. So, 59.9 Hz. So, almost 60 Hz yung frequency natin, which is talagang 60 Hz naman. Next naman is dumako naman tayo sa tinatawag na NCV or Non-Contact Voltage Detector. So ano ba yung function ng NCV or Non-Contact Voltage Detector? Pag sinabi nating NCV, ito yung ibang features na nakikita natin sa ibang mga tester. So ito yung kapasidad ng isang tester na magsukat or hanapin yung live wire dun sa isang wire, no? Halimbawa is meron tayo nito. Ito yung ating susukatan, yung ating AC cord guys, no? So aalamin natin kung alin ba sa dalawang linyang to yung live at neutral. So hindi mo na kailangang balatan yung ating wire para lang malaman yung kung alin ba dito sa dalawang wire na yan yung live at neutral. So ang gagawin mo lang is isi-set mo yung ating clamp ammeter sa NCV or non-contact voltage detector. At itatap mo lang itong clamp niya dito sa dalawang wire. Kahit alin niya sa dalawang wire. So napansin nyo, hindi siya tumunog. Ibig sabihin, ito yung neutral. Ito yung neutral. Samantalang kapag nilagay natin dito sa isang side, nagkaroon siya ng buzzer sound. Yan, beep sound. Ibig sabihin yan, ito yung live. Itong line na to is yung live, no? Yan, ibig sabihin yan, ito yung live. Samantalang itong sa kabila naman is neutral. Yan, ito yung neutral. Itong line na to is neutral. Samantalang itong kabilang side naman is yung live. So, ganun lang siya kasimple. Ganun lang kadali gumamit ng NCV. So, additional
information lang guys, no? Ang isa pang paraan sa pag-test or paghanap kung alin ba dito sa dalawang line na to, yung live at neutral, ang gagawin mo lang is isiset mo yung setting mo sa AC. Ayan, buksan lang natin yung backlight. Ayan, so set mo lang sa AC yung range mo. AC, auto. So lalagay natin yung magkabilang test probe natin. Lalagay natin yung test probe dito. Yun is aalamin mo kung alin dito yung live at neutral. So ang gagawin mo lang is isasaksak mo yung isang test probe. Oops. Isasaksak mo yung isang test probe. Buksan lamang natin yung backlight. Ngayon nasaksak mo yung test probe, hawakan mo yung isang dulo. So meron tayong nasukat na 3.6 AC. Ngayon, lipat natin yung test probe dito sa kabila. Ayun. Ibig sabihin yan, ayun, 210 AC. Ibig sabihin, itong kabilang side na to is yung live. And itong kabila naman is neutral. Kasi 3.4 lang yung nasusukat natin. 3.4 or 3.5 AC. Yun guys, so 3.4 AC lang nasusukat natin sa kabilang side. Samantalang kapag nilipat natin to dito, yan, 209 AC. Ibig sabihin, ito yung live at ito naman yung neutral. Yun yung isa pa sa paraan sa paghanap ng live at neutral. Ang kagandahan lang kasi sa NCV, hindi mo na kailangan siyang idikit sa conductive part. So kahit sa wire mo lang siya idikit, masusukat mo na or malalaman mo kung alin doon yung live at neutral. Next step naman is dumako naman tayo dito sa AC ammeter niya, which is talagang yun yung pinaka-features or main function ng clamp ammeter. So additional na lang to, additional features na lang yung NCV, yung frequency, yung capacitance, and diode, no? At saka tong temperature. Ito talagang ang original design ng isang clamp ammeter is to measure current or ampere. Sa ibang clamp ammeter, mayroong capacity na mag-measure ng DC at saka AC. Samantalang itong gamit ko ngayon is meron lang siyang capacity mag-measure ng AC. Medyo may kamahalan na rin kasi pagdating dun sa clamp ammeter na kaya magsukat ng AC at saka DC. So dito lang tayo sa mumurahin. Naman is meron tayo dito ng 40 watts soldering iron at aalamin natin kung ilan ba yung or kung tama ba yung 40 watts rating niya. So actually nawala na yung 40 watts pero yung pagkakabili ko talaga dito 40 watts yung nakalagay sa kanya. So gagawin natin is aalamin natin kung tama ba na 40 watts yung rating nito. So same procedure pa rin, sasaksak muna natin itong soldering iron dito sa ating extension wire. So after nating makabit yung soldering iron dito sa ating extension, kita nyo is meron siyang dalawang wire, no? Yung live at neutral. Kakabit mo dyan sa isang linya lang yung clamp ammeter. Isang wire lang yung ika-clamp mo. Alam mo kasi hindi gagana kapag dalawang wire. Diba? Almost zero yung nasusukat mo. Ngayon, pag dito naman, dapat isang wire lang. And meron tayong nakasukat na 0.19 ampere sa kanya or equivalent to 190 milliamp. So ngayon naman, ayon sa Watts law or power law, power is equivalent to current multiplied by voltage. Since hahanapin natin kung ilan ba yung watts at nakuha na natin yung given, which is yung current at saka yung kanyang voltage, magiging formula natin is power is equivalent to 0.19 ampere multiplied by 230 volts. And that will give us 43.7 watts. So, malapit na sa katotohanan na 40 watts yung ating soldering iron. So, ganun lang siya kasimple.
gumamit ng clamp ammeter. Next step naman is meron tayo dito ng isang rice cooker. Ayan, rice cooker guys. Rice cooker. At ang rating niya, baliktarin lang natin. At ang rating niya is 700 watts. And 700 watts. So, susukatan natin kung ilang ampere ba yung dumadaloy dito guys. So, same procedure pa rin. Sasaksak natin yung kanyang AC cord dito sa ating outlet. At sa kabilang dulo naman, is ilalagay natin yung ating clamp ammeter. So, buksan lang natin yung kanyang backlight. So, kakalamp natin siya dito guys. Tapi press ko lang tong ating rice cooker. Kung nakikita nyo, meron tayong nasusukat sa kanya na 2.54 ampere. So, alamin natin kung 700 watts nga ba tong rice cooker na to. So, same formula pa rin. Gamit tayo ng power law or watts law. So, ayun guys, 2.54 ampere multiplied by 230 volts AC will give us 584.2 watts. So, ibig sabihin, ang wattage lamang ng rice cooker na to is 584 watts. Yun guys, so ganoon lang kadali gumamit ng isang digital clamp meter. Kung meron kayong katanungan, pwede kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa comment section below. Huwag nyo rin kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload. Muli, ako si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.